Naghahanap ka ba ng mga paraan kung paano ka makakatipid sa pang-araw-araw na gastusin or mga life hacks na kung saan mas makatipid ka pa lalo? Panoorin mo yung video na to dahil ito'y para sa'yo. Welcome back guys, this is Jonathan Orbuda. You're watching I Love Tansyong TV, a channel that highlights and celebrates the beauty of life. If you are new to this channel, consider subscribing, just click the subscribe button at yung bell notification na katabi nito para ma-notified kayo moving forward sa mga upcoming uploads ko. And if you're using your social media like Twitter, Facebook, and Instagram, please follow me. It's I Love Tansyong. Visit my blog, it's www.ilovetansyong.com. So ngayon pag-uusapan natin ngayon, malapit sa puso ko itong topic na to kung paano tayo makatipid dahil lahat tayo gumagawa ng paraan kung paano makatipid. Maraming makaka-relate dito dahil lahat tayo nagtitipid at namumroblema kung paano natin pagkakasyahin ang budget natin hanggat makaabot sa kasunod na sahod. Isi-share ko sa inyo ang mga maliliit na tips pero may malaking impact sa atin. Tip number 1. Kung halimbawa, bibili ka ng dishwashing, pag bumili ka, unang bili mo, bibili ka ng may ganito, may plastic. So, pag naubos na to, wag mong itapon kasi ang bibilhin mo na lang sa susunod ay mga nakapack na plastic. Mas mura ang naka-plastic kaysa dito. Pero ang gagawin mo, ililipat mo na lang dito sa basyo mo. Di naman hamak na mas mura ito kaysa dito. So ang gagawin mo, ililipat mo lang siya. So ayan, nalipat na natin dito. So hindi masyado siya puno kasi nga mas mura nga naman talaga. Pero ang next na gagawin mo, lalagyan mo to ng tubig. Mas puro siya kapag walang tubig. Pero hindi mo naman kailangan na masyadong malapot kasi konting patak lang naman, bubula naman siya. So mas lalong matagal maubos tapos ganunin mo siya. So ito na yun. Alam nyo ba na ito magagamit ko to ng 4 months. Tip number 2. Sa paghuhugas naman, para makatipid ka ng tubig, gumamit ka ng planggana. Kasi pag running water ang gagamitin mo, tuloy-tuloy ang labas do sa lababo papunta sa drainage mo at hindi mo na mamalaya na malaki na pala ang bill sa tubig mo. Kailangan mo gumamit ng planggana. Pero kapag wala kang planggana, like for me, ang gagawin ko meron akong ganito. O, diba? Meron akong ganito, ilalak ko lang siya. Tingnan nyo. First thing to do is, dapat malinis ang basin mo. Siyempre, linisan mo muna to kasi ito yung magsisilbing planggana. Tsaka mo pupunduhan ng tubig. So, pwede ka lang maghugas. Pagkatapos mo, tanggalin mo na siya. See? Tip number 3. Hanggat maaari, wag kang bumili ng garbage bag. Ganito ang dapat mong gawin. Alam natin guys na mahal ang garbage bag. Tulad nito, 25 piraso, magkano ang bili ko nito? Mga nasa 40 pesos yata or something similar. Diba, ito yung gagamitin natin. Ito yung ginagamit para para sa mga basurahan. Pero ganito lang ang dapat gawin guys. Kung meron kang mga plastic sa grocery, tulad ng mga mercury or malalaki talaga na hindi mo naman ginagamit, yon ang ipasok mo dito sa basurahan at igaganon mo lang siya, gaganyan. Meron ka ng bag sa trash bin mo. Huwag mo tong gamitin at kailangan mong tipirin to. Gets? Tip number 4. Huwag ka nang bumili pa ng mga microwavable na products or plastic na microwavable na mamahalin at nabibili mo sa grocery. Para makatipid ka, lahat ng mga kinainan mo ng mga cup noodles, huwag mo tong itapon at ito ang gagamitin mo kapag nag-init ka ng tubig or nagtimpla ng kape. Or kahit anumang pagkain na pwede mong initin, dito mo siya ilagay. Okay? O, diba? Hindi mo na kailangan pang matakot na matunaw or ano pa kasi itong product na mga ginagamit mo or nabibili mo sa pagbili mo ng instant noodles na yan, na cup noodles, ito palang microwavable na to. Kaya hindi mo na kailangan pang bumili pa na microwavable na product para makatipid ka. Tip number 5.
Paano kayo makakabawas at makakatipid ng tubig lalo kapag malaki ang bill mo? Hanggat maaari, huwag na huwag kang gumamit ng tabo sa paliligo. Instead, kung meron ka namang shower or kung wala ka, pakabit ka, kung meron naman, mas swerte ka dahil ang isang tabo na nilalabas dito sa shower, pag ginamit mo itong paligo, hindi agad-agad na babasa buong katawan mo. Unlike kung shower ang gagamitin mo, agad-agad mababasa kahit sa ang sulok ng katawan mo dahil droplets lang ang nilalabas ng tubig nito. Same thing kapag nagbabalaw ka, konting tubig lang, ilagay mo lang na ganun, matatanggal na lahat ang bula. Mas nakakatipid ka ng tubig. Tip number 6. Kapag nagtutoothbrush ka, alam na natin to, tinuturo na natin to sa mga kabataan na kapag nagtoothbrush ka, dapat gumamit ka ng baso. Huwag running water kasi minsan nagtutoothbrush ka, naiiwanan mong bukas ang tubig. Malaki ang bill mo. Cool? Tip number 7. Hanggat maaari, magsaing ka. Kuha ka ng kaldero or di naman kay rice cooker, 1 tasa, 2 tasa. Kaya ko sinasabi to na kailangan mo magsaing talaga dahil ang mahal ng kanin sa labas at ang konti pa ng takal. Ang konti-konti parang hindi aabot sa bituka mo. Paano kung bibili ka sa mga fast food? 25 pesos ang isang order ng kanin. So samantalang ang 1 tasa, magsasaing ka, katumbas nito, 4 na servings. Mapapamahal ka nga lang sa kuryente o di naman kaya sa effort mo. Pero bakit isa lang bang tasa ang sasaingin mo? So kung ako sa'yo, magsaing ka ng good for 1 day. Lagay mo sa ref, tapos initin mo na lang kung kailan mo kailangang kainin. Tsaka ngayon, bibili ng ulam. At least makatipid ka, di ba? Tip number 9. Tip para makatipid sa inumin na tubig. Minsan, akala mo naubos na yung tubig na laman ng galon na to at tumawag ka na para magpa-deliver sa water station without the awareness na meron pa palang konting laman nito. Ang una mong gagawin, bago ka tumawag ng delivery, kumuha ka ng pitsil or di kaya naman baso, ituwad mo to at kailangang ubusin ang laman nito bago pa ito kukunin ng delivery boy. Dahil minsan nakakalimutan natin na meron pa palang laman to at pinalitan na ng bago. Makakatipid ka pa at magagamit mo pa ang konting laman nito. Tip number 10. Hanggat maaari, kung bago ka palang sahod, bumili ka ng mga crackers or di kaya naman mga biskwit para pagdating ng panahon na petsa di peligro, meron kang pondo at meron kang makakain at hindi mo na kailangan pang manghiram pa ng pera kapag naubusan ka para pambili ng pagkain. Meron kang mahuhugot. This is very perfect for you guys kasi nga hindi mo na kailangan, hindi ko na kailangan lumabas pa ng bahay para bumili pa ng makakain sa labas or di naman kaya pag naubusan ako ng pagkain, meron at merong magsisave sa'yo. Nagtitimpla ako ng kape, sinasawsaw ko to or di naman kaya tinapay para meron. Kasi laman tiyan din naman to. Pero mukha nga lang may lamay at meron kang biscuit. Pero okay na, di ba? That is it for today. Thank you so much for watching my 10th Power episode kung saan sinare ko sa inyo ang mga tipid tips na nagagawa ko dito sa loob ng aking pamamahay. Sana gawin nyo to. O di naman kaya meron kayong mga tipid tips na pwede kong gawin sa sarili ko. I-share nyo naman yan. Huwag nyo sarilinin. I-comment nyo po sa baba, sa comment box kung ano-ano mga tips na para makatipid ako. At kung hindi man ako, pati kayo. Thank you so much for watching, guys. This has been Jonathan Norbuda saying keep smiling because life is worth celebrating for. Bye-bye! Bye-bye! Until next episode ng 10 Power.